We humble ourselves before you, God. Wala pong nalilingid. Lahat ay nababatid mo, Panginoon. Lahat po ay alam mo patungkol sa amin. Ang kaibuturan at kalaliman ng amin pong mga puso. Natatanaw mo kami, Lord. Ang iyong mga mata ay nakamasid sa sanlibutan. At sa dinami-dami ng mga tao, napansin mo po kami, Panginoon. Natagpuan mo po ang isang kagaya namin. Minsan, Lord, ako personally nagtatanong ako, bakit po ako, Lord? Bakit po ako? Marami naman pong mas magaling. Marami naman pong mas karapat-dapat. Ang daming mga katanungan, Lord, na hindi ko pa rin po maunawaan at maintindihan. Ngunit kagaya po ni Abraham, our father of faith, sumunod po siya sa iyo nang walang alinlangan. Because, Lord, he understood, Panginoon, the situation at kilala ka niya, Panginoon. Naunawaan niya. Nalaman niya, Panginoon. Sa oras po na ito, Panginoon, sa lahat po ng mga taong nanonood po ngayon, maaaring may mga katanungan din po sila sa kanilang isipan. Bakit kami? Bakit ako? Bakit ako yung pinili mong ilagay dito sa ganitong sitwasyon? Maaaring ikaw ay nabigyan ng mataas na posisyon o titulo, o maaaring ikaw ay nasa lugmok na kalagayan at tinatanong mo ang Diyos, bakit ako nandito? At maaari pong walang sagot, Panginoon. Maaaring walang sagot. Baka hindi pa rin po namin maintindihan hanggang ngayon. Pero nagtitiwala po kami sa iyo. At magtitiwalang patuloy. Salamat, Lord. It's such a joy na palagi pong makapunta dito sa safe space po na ito. Ang amin pong online tahanan, ang devotion po na ito, na parang magkakasama lang po kami sa isang silid, Panginoon, na para bang napakalapit mo ng musap po, Panginoon, na para bang magkakasama lang din po kami, Lord, at nararamdaman po namin ang pag-ibig ng isa't isa, at nararamdaman po namin ang pag-ibig mo. Sa kabila po ng lahat ng mga pasakit, sa kabila po ng lahat ng mga sa ingay ng mundong ito at sa binubulong ng kaaway, Panginoon, ang dalangin ko po ay mas mangibabaw pa rin po ang katotohanan ng iyong mga salita. Mangibabaw pa rin, Panginoon, ang iyong pag-ibig na hindi po nagmamaliw. Mangusap po kayo, Panginoong, patuloy sa amin. Huwag mo po kaming iiwanan. Huwag mo po kaming pababayaan, Panginoon. Ikaw po ang nagsimula nito. Hindi po namin alam kung paano po ito may pagpapatuloy kung iiwanan mo po kami. Kaya dalangin ko, Lord, sa iyong pagtawag, sa pagsisimula noong July 28, Lord, hanggang ngayon,
Dalangin ko po na patuloy po kayong kumilos sa aming mga buhay. Dalangin ko po na magpakahayag po kayo, Lord, sa bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Patuloy po mag-overflow ang presensya mo sa aming kalagitnaan. Patuloy mong hipuin ang aming mga puso, Panginoon. Patuloy mo kaming punuin ng pagmamahal, ng pagsama, kapayapaan at kagalakan. Nagkakatiwala po namin sa iyo ang oras na ilalagi namin dito sa live stream po na ito. Magpadala pa po kayo ng maraming mga tao. Magpadala po kayo ng mga tamang tao, Lord. At kung meron man po na mga nanonood, mga first-timers, hindi alam kung saan pupunta, nawawalan ng pag-asa, mga pamilya, Lord God, na nagkakasira, nasusugatan ang kanilang mga damdamin, magpakahayag kayo sa kanila. At kayo po ang kumatag po sa kanila ngayong gabing ito. Dalhin mo ang lahat ng mga taong may pangangailangan sa live stream na ito. Dalhin mo ang lahat ng mga taong makakatulong para sa iisang misyon na makakilala ang maraming mga tao pabalik sa iyo, Panginoon. Dahil unat sa pool, alam po namin, Panginoon, na ang layunin kung bakit nagkaroon ng heart-to-heart community is to reach the lost. To reach those people, Panginoon, na hindi napupuntahan ng ibang mga tao, yung mga outcast, Lord, in our society. Gusto po namin i-reach yung mga tao na yun, Lord. At naniniwala po kami na kami ang tinawag mo for that specific mission, Panginoon. Thank you, Lord. Allow us, Lord, to be faithful in this assignment. Alam ko po na tinawag mo kami, kayo rin po ang magdadala ng mga tamang tao. I-connect mo kami, Lord God, sa mga tamang tao na may puso sa pagbibigay, pagmamalasakit, pagmimisyon. In Jesus' name, lahat, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na magagamit mo from the north to the south and east to the west. Mga tao, Panginoon, na magsusupply ng aming pangangailangan. Mga tao magbibigay ng kanilang resources, Lord, in Jesus' name, to support this kind of mission, Lord. I know that you will touch their heart. Kung may mga nanonood po ngayon dito, mga mayayaman, kilala, matataas na tao, lahat ng yaman ay maiiwan din sa mundong ito. Ano ang legacy na maiiwan natin sa susunod na henerasyon? Anong legacy ang maiiwan mo? Nawa po, Panginoon, lahat ng meron kami ay magamit po namin para sa ikalalawak pa ng iyong ministeryo. Lahat ng meron kami, all out. All out. All out for you, Jesus. Lahat-lahat. Ang aming buhay, ang aming puso, ang aming lakas, binibigay namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon pong ito. Thank you, God. Salamat. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang mga oras na ilalaan namin sa devotion. Bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, and understanding. Holy Spirit, be our teacher. And while we are doing this devotion, mangusap ka at magpakahayag ka. Mag-manifest ang signs, wonders, and miracles. I pray, Lord God, may mga pusong gagaling, may mga pusong maghihilom,
May mga sakit na gagaling, Panginoon. May mga taong dumaraan, nagsasuffer sa anxiety and depression, makakalaya at magiging mapayapa. May mga tao, Panginoon, na pagpapalain mong pinansyal, Panginoon. May mga sudden waves of blessings, Lord God. Hindi namin alam kung saan nagmumula. Pero Lord, alam namin galing sa'yo. Alam namin galing sa'yo. Dahil unlimited ang supply mo sa langit. Unlimited ang supply mo sa langit. Unlimited na pagpapala ang ibubuhos mo sa iyong mga tapat na anak. In Jesus' name. Thank you, Lord. And I pray for those people who speak evil and curse against us. Lord, send them back, Lord God. Whatever curse, ano man pong mga sinasabi nila, Panginoon, ibalik mo sa kanila. Confuse the camp of the enemy. In Jesus' name. Let all lying tongues be destroyed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Satan, you are the father of lies and deception. And we rebuke you upon the lives of those people na ginagamit mo to destroy us. In Jesus' name. The battle is not against the flesh, pero ang tunay pong laban ay nasa spiritual realm. So Lord, we destroy all the evil works. Lahat po ng mga demonyo sa himpapawid, we destroy you and we uproot you. Go back to hell where you belong. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name. In Jesus' name. We rebuke you, Satan. We rebuke the spirit of lying tongues in Jesus' name. In Jesus' name. Even the spirit of gossiping in Jesus' name. In Jesus' name. Be destroyed. Be completely destroyed by the powerful name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, ano man po ang mga sinasabi ng mga tao against us, I know, God, kayo po ang bahala sa kanila. Take full control. The battle is not ours. The battle is yours. And you have said in your word, vengeance is mine. Nasa iyo, Panginoon. So take full control of our situation. Take full control, Lord. Take full control. In Jesus' name. Maraming salamat, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat ng mga tao na dinako mo po dito. Kayo na po ang bahala sa amin. Mapagpala po kami ngayong gabing ito. May you bless all the families that we represent. Ang lahat ng magulang, nanay at tatay, ang mga anak, Panginoon, ang mga mag-asawa. I pray, Lord, sa lahat ng mga mag-asawa. I-restore mo ang kanilang pag-iisa. Pagsamahin mo sila, Panginoon. Magmahalan sila, magunawaan, magpanalanginan. Maybe it's the right time and it's high time, Lord God, for them to pray for one another. If kung sila po ay nakaka-experience ng mga problema sa kanilang relasyon, maybe it's a call for them to pray. It's a call for them to pray, na magkasama. Pinapanalangin ko, kung may mag-asawa pong magkasama dito, pwede bang maghawa kayo ng kamay? Sige po, hawakan niyo po yung kamay ng inyong pong asawa, ng inyong partner. In Jesus' name, I pray, Lord, bless this wonderful people, oh God. Palakasin mo po sila. Yung init ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ay muli mong pagtingin, Panginoon. Dumaloy, Panginoon, ang pagsama at presensya mo. Bind them with one love that cannot be broken. In Jesus' name. And I destroy the works of the enemy to destroy the marriage, Lord, to destroy their family. It will not happen in Jesus' name, for you are covered by the precious blood of the Lamb. Pagpalain mo rin lahat ng mga anak. Manumbalik ang kanilang pag-ibig sa iyo, Panginoon. Manumbalik ang pagmamahal at respeto nila sa kanilang mga magulang. I pray for all these young people, for all these children, to honor their parents. Because this is the command, Panginoon, na may kalaki pong pangako. Na kapag in-honor nila ang kanilang mga magulang, they will live long in Jesus' name.
Pagpalain mo po sila sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Kayo na po ang bahala sa amin. Anoint me as your messenger for tonight. Magpadala ka ng mga tamang tao. Lahat ng mga first-timers, lahat ng mga nag-join ngayon, Panginoon, I know that you have a purpose for them. I know, Lord God, mangungusap ka sa kanila. Hayaan mo na makasama namin sila sa community na ito, Panginoon, in Jesus' name. Maraming salamat po at binabalik na po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. God is good. Parang okay na yung prayer. Busog na ako doon. Grabe, no? Hindi pa po, kasi simula lang. Medyo napahaba lang po ang kwentuhan kanina at napahaba lang din po ang prayer. Pero God is moving po talaga. God is moving. Amen. Praise God. So please keep on tapping your screen po bago tayo magsimula. May grounding session pa mamaya pero magana yung mga mata. Amen. Prayer pa lang and the Holy Spirit is already moving po. Grabe. What a joy. Diba? What a joy na maranasan po palagi ang presensya ng Diyos every time dito po sa live stream. Hindi tayo tatagal ng ganito kung hindi tayo sinasamahan ng Banal na Espiritu. We are not perfect, yes. We all have lapses, shortcomings. Marami tayong mga pagkakamali at pagkakasala. Pero ang tinitingnan ng Panginoon ang laman ng ating mga puso. Alam ng Diyos alam ni Lord ang laman ng puso natin. At hindi tayo makakapagpanggap sa Kanya. Amen. Hello po. So sige po, maraming salamat po for sharing. Hello Luthi, God bless you po. God bless you. Share, repost, and add this live to your story. Amen. Okay. Sino po dito ang excited na sa atin pong devotion for tonight? Amen. Sa isang tap-tap at repost mo ay gumagalak ang mga anghel sa langit. Uy, may Mr. Effortless na rin May Mr. Effortless dito. Siguro yung mga nanonood about praying, kala nila grounding session na. Oo nga po. Okay. So our title for today's devotion, napakaganda. Okay. So the title of our devotion is entitled Proof that God Never Forgets. Proof that God never forgets. Ang bilis ni Pama. Proof that God never forgets. Hindi kailanman kumalimot ang Diyos. Never. Batak naman tayo. Patunay na ang Diyos kailanman ay hindi nakalimot sa kanyang mga pangako. Genesis 21 is the fulfillment chapter. Napakasarap po ng kabanatang ito. Fulfillment chapter ang Genesis 21.
Dahil ang pinangako ng Diyos sa Genesis chapter 12 na kanyang kinonfirm sa Genesis chapter 15 at sinelyuhan sa Genesis chapter 17, sa Genesis chapter 21 ay nagkaroon na ng kaganapan. From Genesis 12 to 21. Ang daming nangyari noon. Ilang taon ang lumipas na akala po ni Abraham at ni Sarah mangyayari pa ba? But it finally arrives. How many of us are celebrating when our answered prayer po ay dumating sa ating buhay, mga pinapanalangin natin na isinagot na ng Diyos? How many of us are celebrating? It will happen. And we will shout for joy when it happened. Imagine Abraham and Sarah after years of waiting. Maybe they are in pain. At may mga pagkakamali rin sila. After years of waiting, pain, and mistakes, God proves that His timing is always perfect. God's timing is always perfect. Our promise keeper. Hindi talaga makakalimot si Lord. Hindi talaga eh. Ilang taon yun ang paghihintay. Ilang taon po yun. Sasaktan din sila. Umaasa pa rin. Nagkakamali pa rin. Totoo, di ba? Minsan tayo na rin yung kumakalimot eh. Pero ngayon, chapter na ito, may fulfillment. I pray po na dalangin ko po na magkaroon ng fulfillment ang ating pong mga panalangin. Dalangin ko po. Pwede lahat. Pwede dito, Koishi, God bless you. Pwede kang umattend dito. Everyone is welcome. So, insight ng Genesis chapter 21. Ang ibig sabihin po ng pangalang Isaac ay laughter o pagtawa. So, in earlier chapters, laughter came from doubt. Okay? So sa Genesis chapter 17:17 at sa Genesis 18:12, 'di ba natawa sila doon sa pangako na 'yon? Na wala, may pag-asa pa ba? Parang ang tanda ko na. Parang hindi na mangyayari. Amen? May mga ganon. Pero dito po sa Genesis chapter 21, ibang laughter na 'yung nangyari. Ang laughter po, it becomes joy. Ang laughter po dito ay hindi natawa dahil parang naging sarcastic sila, kundi napalitan yung laughter na iyon ng joy. So God transforms skeptical laughter into celebratory laughter, showing that delayed promises are not denied promises. Again, delayed promises are not denied promises. Hindi porkit na delay ang hinihintay mo, denied ka na. Delayed promises are not denied promises. Amen. And we know that God is always on time. God is always on time.
Kumbaga, may araw din. May araw ka din. Amen? May tamang oras at tamang panahon na itinakda para sa bawat isa. Meron po eh. Yeah, not late, not too early. He's always on time. And it will lead us to point number 1. Point number 1. God bless you, Pam. Ang tunay na katotohanan, God always fulfills what He promises. God always fulfills what He promises. God always fulfills what He promises. Sabi sa Genesis 21 verses 1 to 2. Basahin natin. Genesis 21 verses 1 to 2. I love it. The Lord kept His word. The Lord kept His word and did for Sarah exactly what He had promised. She became pregnant and she gave birth to a son for Abraham in his old age. And this happened at just the time God had said it would. Nangyari ito doon sa mismong araw na sinabi ng Panginoon. Genesis 21 verses 1 to 2. Sabi po sa Numbers 23 verse 19. Numbers 23 verse 19. God is not human that He should lie. Does He promise and not fulfill? Ang Diyos ay hindi tao at hindi Niya kayang magsinungaling. Meron ba siyang pinangako na hindi nagkaroon ng kaganapan? Habakkuk chapter 2 verse 3. Listen. Habakkuk chapter 2 verse 3. Though it linger, wait for it. Wait for it. It will certainly come and will not delay. Habakkuk 2 verse 3. Wait for it. Maghintay ka sapagkat ito ay tiyak na darating. 2 Corinthians 1:20. 2 Corinthians 1:20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Lord, tinataas ko sa iyo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Let it be a yes and amen according to your will. In Jesus' name. Totoo po yun, Lord. Though it linger, Lord, though it linger, we will wait for it. We will patiently wait because it will certainly come and will not be delayed. Breakthrough is not coming anymore because breakthrough is here. Right here, right now, I speak breakthrough in your life. In Jesus' name, it is here. Breakthrough is here. In Jesus' name. Receive it. Receive your healing. Receive your miracle by faith. Receive your favor. In Jesus' name. Receive that answered prayer. Receive that. Pasado ka sa exam. Pasado ka sa job application mo. Receive it by faith. In Jesus' name. Receive that visa approval. In Jesus' name. Receive that restoration of broken relationship. In Jesus' name. Receive that financial breakthrough. In Jesus' name. We will wait for it. We will wait for it, Lord God. It will not be delayed. It will certainly come. It will certainly come. In Jesus' name. Thank you, Lord. We receive it by faith and we believe we receive. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Praise God. Amen. God is good.
God's promise arrived on time, not late. Alam niyo po, yung mga nararamdaman natin na minsan ay nade-delay, ibig sabihin po nun divine preparation lang po ng Lord sa atin. So let us always trust God's timing. Let us always trust God's timing po. And don't measure God's faithfulness by our calendar. Huwag nating sukatin ang katapatan ng Diyos kasi meron kang timeline na hindi natupad. Ibig sabihin mo yun, hindi natapat si Lord. Iba ang timeline ng Diyos. Iba ang kalendaryo niya. So just wait for it. Just wait for it. Because waiting strengthens our faith. God bless you, Michael. God bless you. Waiting strengthens our faith. God is never late. He is always on time. He is always on time. His thoughts are higher than our thoughts and His ways are higher than our ways. Amen. Lagi nating isipin yun para hindi tayo na-frustrate. Kung mangyari, praise God. Kung hindi, may tamang oras ang Diyos. Hindi pa sa ngayon. Hindi pa sa ngayon. May tinuturo lang siya. Gusto niya lang tayong ihanda sa kung ano ang paparating sa atin. Okay? God is never late. He is always on time. Kung anong sinabi niya, yun ang gagawin niya. Walang mababago. Hindi mababawasan. Hindi madadagdagan. Kung ano ang eksaktong sinabi ng Diyos, it will happen. Amen and amen. In Jesus' name. So that's number 1. God always fulfills what He promises. And number 2, God turns painful waiting into joyful testimony. Again, God turns painful waiting into joyful testimony. Sa lahat po ng mga naghihintay dito at nasasaktan, para sa inyo po ito. Ano mang sakit yan ng paghihintay? Siguro may mga inaasahan ka kasi di ba? Yung parang, Lord, hirap na ako, ibigay mo na sa akin. Di ba? May mga hinihintay ka, napakatagal mo nang naghihintay. At the more na naghihintay ka, the more na nasasaktan ka minsan. Nahihirapan ka di ba? Parang parusa na yung nangyayari sa'yo But wait for it. Wait for it. Because God will turn that painful waiting into joyful testimony. Amen. Joyful testimony. Genesis 21 verse 6. Ano sabi sa Genesis 21 verse 6? Sabi dito, and Sarah declared, God has brought me laughter. All who hear about this will laugh with me. Wow. Hindi na ito yung yung tawa na yun nga yung sarcastic. Tawa na ito ng kagalakan Masayang masaya ka Siguro ang panalangin ko sa'yo, Psalm 126. Psalm 126 verses 2 and 3. Sabi doon, our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. My prayer for you, John 16 verse 20, your grief will turn to joy. Alam niyo yung kantang, you turn my morning into dancing. Ganun ang gusto kong maranasan mo ngayon.
lahat ng sorrow, lahat ng mourn mo, lahat ng grief na nangyari sa buhay mo, it will turn into joy. It will turn into joy. John 16 verse 20. John 16 verse 20. Your grief will turn to joy. Lungkot ng puso'y iyong pinawi. Hirap at sakit pinalitan mo ng galak at saya. Ngayon'y umaawit, puso ko'y nag-uumapaw. Amen? Puso ko'y nag-uumapaw. At hindi mapipigilan kailanman. Gusto niya yun, yung tawa kayo ng tawa, di mapigilan. Sarap nun, no? Gusto ko ganun yung maranasan mo. Magiging masaya ka naman. Alam nyo, sabi ko na nakaraan, kung in 2025 mo, tinawid ka ng Lord, pinalakas ka ng Lord, ngayon 2026, paliligayahin ka naman ni Lord. Paliligayahin ka naman niya. Kasi napagtagumpayan mo lahat ng mga pagsubok mo nun noong 2025. Malay mo ngayon makilala yung tao na lifetime partner mo, na makakasama mo habang buhay, na magbibigay ng kaligayahan sa'yo, at both of you will give glory to God. Malay nyo, this year will be that year. Sana, Lord. Amen. Maliligayahin ka ni Lord ngayong 2026. Amen. Pas yung luha ako hanggang grounding session. Hoy, Rachel. Amen. Sige, bibilisan na lang natin para dire-diretso na sa grounding session. Sarah's laughter is no longer secret or sarcastic. It becomes a public praise. You know what? God turns private pain into shared testimony. May mga araw o gabi, umiiyak kang patago. Palihim kang nadudurog. At sabi dito, God can turn that private pain into shared testimony. Yung mga hirap na yan, yung mga iyak mo na yan, na pribado at ikaw lang nakakaalam, gamitin ng Diyos yan. Gagamitin ka ni Lord to share that testimony of yours. And that will become a blessing to other people. God can turn. Kaya yung hirap at sakit mo ngayon, na pinagdadaanan mo ngayon, enjoy that season. Believe me, enjoy that season. Because that season of yours will become someone else's strength tomorrow. God bless you. God bless. Itatawid ka ni Lord. Itatawid ka ni Lord. Gagamitin ka niya. So let us celebrate answered prayers. Let us share our testimony. And let us always glorify God. Let us always glorify God. Ito napakaganda. Pakinggan nyo maigi. Lalo pa kayong maiyak. What once made you cry, will one day make you praise. Again,
What once made you cry will one day make you praise. Amen? Yung mga minsang nagpaiyak sa'yo, sumbong mo kay Lord. Naiyak ako agad. Napadaan lang ako, sabi ni Catherine. May mga nagpaiyak ba sa'yo? Yung mga nagpaiyak sa'yo, kaling ni Lord, isang araw, magpupurit, magpapasalamat ka. Dahil itong mga iniyakan mo, dati pinanghihinayangan mo pa di ba? Nasasaktan ka pa. Yun pala, magpapasalamat ka isang araw. Salamat, Lord. Pinupuri po kita. Kasi yung mga bagay na iniyakan ko na yun, alam ko na kung bakit. Kaya pala nawala. Kaya pala umalis. Kaya pala iniwan ako. It will make you shout for joy. Praise God. It will one day make you praise. One day. Kailan kaya yung one day na yun, Lord? Diba? Parang, Lord, kailan ba yung one day na yun? Bigay mo na sa amin yun, Lord. I want that one day. Papasalamat, magpupuri tayo sa Diyos. Amen. And number 3 and the last. Number 3. God protects His promise even in painful separation. God protects His promise even in painful separation. Ang bilis ni Mario, ha? God bless you, Mario. God protects His promise even in painful separation. Ayan na, usapang separation na naman. Usapang paghihiwalay na naman kaninang umaga. Grabe yung topic natin dito eh. Diba? Pastor, para sa akin ba yung number 3? Sa lahat ng mga iniwan. Sa lahat ng mga may hiniwalayan. Huwag kang mag-alala. Iingatan ka ng Diyos. Bakit may separation na naman, Pastor? Even in painful. Alam mo, hindi lang naman yung separation, hindi lang patungkol yan sa mga breakups and all. Meron mga separation na pagkakaibigan. May mga separation na pagkawala, pagkamatay, na mahal sa buhay. Very painful. Very painful separation. Kaya si Lord lang talaga yun, hindi mangiiwan sa lahat eh. Diba? Pagbalik-balik tarin mo man ang lahat. Sabi nga ni Brother Eddie, kahit magsalpukan lahat ng mga planeta sa universe nga ba? Oo. Diba? Kahit magsalpukan yan, di magbabago ang pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Di magbabago. Hindi siya mangiiwan.
May mga separation na blessings. Totoo. Ang nangyari kasi dito ay si Hagar tsaka si Ishmael, they were sent away during this time. Pero sinabi sa kanila, sa Genesis 21 verses 12 to 13, basahin natin. But God told Abraham, do not be upset. Do not be upset over the boy and your servant. Do whatever Sarah tells you, for Isaac is the son through whom your descendants will be counted. But I will also make a nation of the descendants of Hagar's son because he is your sons too. Alam nyo kung dito nang galing yung kay Ishmael galing yung Muslim. Okay, sa kanya galing kay Ishmael. Tapos ito naman mga Christians, ito naman kay Isaac, dito sa promised offspring. Kasi ang promise talaga ng Lord na talagang magkakaroon ng maraming mga lahi ay kay Isaac po. Pero hindi niya pa rin nakalimutan ito pong si Ishmael. No? So God protects His promise even in painful separation. Both of them, pinangakuan sila ng Diyos. Anong sabi dun sa 13? I will also make a nation of the descendants of Hagar's son because he is your son too. So may blessing din. So God's promise moves forward. Even through painful decisions, protection, makinig kayo, protection sometimes looks like separation. Protection sometimes looks like preparation. Yung paghihiwalay pala ay protection sa'yo. Now you know. Pinoprotektahan ka lang ni Lord. Iniingatan ka lang niya. O, ayan. Sabi ni iba, kaya pala. Diba? Kasi love ka ni Lord. Tama. God hears your cry. Tama na. Dito sa live stream natin, di mo alam kung umiiyak ka na, tapos bigla ka matatawa di ba? Tumutulo na yung sipon mo, tapos matatawa. Halo-halong emosyon dito sa live stream no? Kota na. Pinoprotektahan lang pala tayo ni Lord. Alam mo, isa rin yan sa mga realizations ko Dito mga nakaraan. Buti na lang tinanggal ni Lord. Kasi iniingatan niya talaga ako. Buti na lang nawala. Ganon. Buti na lang. May narinig siyang hindi mo narinig. Ay, gusto ko yun. May narinig si Lord na hindi mo narinig. Kaya gusto ko niyang tanggalin dun sa tao o sa grupo ng tao na yon. Powerful. May narinig siya na hindi mo narinig. May nakita siyang hindi mo nakita. At may nalaman siyang hindi mo nalaman. At dahil mahal ka ni Lord, at gusto kanyang protektahan, aalisin ka niya. And that separation is for your protection. Period. May removal prayer ba? This is the answers to my whys. Kaya alam nyo, ako
may mga prayer din ako minsan na, Lord, kung hindi talaga para sa akin, tanggalin mo yung nararamdaman ko para doon. Hindi lang sa tao, kahit sa opportunity o kahit sa mga bagay. Lord, kung talagang hindi para sa akin at hindi mo pa kalooban, tanggalin mo po yung desire ko. Tanggalin mo po yung kagustuhan ko. Yung mga ganun ba? Tanggalin mo, Lord. If it's not for you, kung hindi mo kalooban, take this feeling away. I don't want it, Lord. Kung ayaw mo para sa akin, ayoko din. Ganon. Grabe, ang bold ng prayer na yun, no? Kaya mo ba ipag-pray yun? Lord, kung ayaw mo para sa akin, ayoko na rin. Power. Ganyan ako past when I was in pain. Thank you, Gracias. And now, praise God. Please, praise God. Remove that desire. Wow. Thank you. Amen. Thank you, Lord. So, trust God during hard transitions. Obedience can be painful, but necessary. Amen? It's necessary. Sabi ko nga sa inyo, may mga bagay tayo na hindi natin gustong gawin, pero kailangan. May mga bagay na gusto tayong gawin, may mga bagay na hindi natin gustong gawin, pero kailangan. Di ba may mga ganun na ayoko sanang gawin to eh. Ayoko sanang gawin eh. Pero kailangan. Anong gagawin mo? Bukas, napakaganda ng topic. Huwag kayong mawawala. Ito na yung ano eh. Pak! Dapat sasaksakin na niya. Ganda bukas ng topic. Huwag kayong mawawala. Yes, Bas. Kahit simalan kailangan i-let go. Abangan nyo na lang po sa YT. Abangan nyo na lang po. Ito na yung time na susubukin si Abraham. Tomorrow. That's the topic. Susubukin na siya ang kanyang pananampalataya. So God protects His promise even when obedience hurts. God protects His promise even when obedience hurts. Poprotektahan pa rin ng Diyos ang kanyang pinangako sa iyo at hindi yun mawawala ng kabuluhan. Sumunod ka lang sa Kanya. Kahit masakit ang pagsunod, yes. Ay, hindi pa po. Hindi pa. God protects His promise even when obedience hurts. So makikilala natin si Isaac bukas. So yun. Conclusion na tayo bago tayo mag-grounding session. So Genesis 21 teaches us, number 1, God keeps His promises. God keeps His promises. Number 2, waiting turns into joy. Again, God keeps His promises. Waiting turns into joy. And God protects what He ordains. God protects what He ordains. God protects what He ordains. And Isaac's birth
proves this truth. Ang katotohanan po, mga kapatid, what God promises, He fulfills completely and faithfully. Kung ano ang pinangako ng Diyos, gagawin niya kompleto, completely and faithfully at nang may buong katapatan. Kaya for our final words, for our tonight's devotion, what God starts in faith, He finishes in joy. Dahil sa pananampalataya mo, ang ending niyan, kagalakan sa puso mo. Again, your 2026 will be your year of joy. Amen. Will be your year of joy. You will become happy. Paliligayahin ka ng Panginoon sa taong ito. Sapagkat meron siyang mga gagawin sa iyong buhay na mga bago, dakila, magagandang mga bagay sa buhay mo. What God starts in faith, He finishes in joy. So get ready mga kapatid. Prepare your heart for a joyous year this 2026 po. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So that's the end of our devotion for today. Amen. Grabe, no? Amen. Tayong lahat, magiging masaya ang taon pong ito para sa atin. Ngayon pa nga lang, saya-saya ko ni kung paano kumikilos si Lord sa buhay natin. Nakalimutan ko pong i-welcome lahat ng mga first-timers kanina. Pwede ko po bang malaman kung sino po dito ang mga first-timers before our closing prayer po? Sino po dito yung mga first-timer? Can you type me? Tapos kung saang lugar po kayo nanonood? Type me in the live comment and where you are watching po. Ayan. Ayan, first timer daw si Miko. Ayan, si Clay Remba from Davao. Hello po. Si G213. Si Lablab from CDO. Ivy from Davao. Ang dami ulit. Grabe. Marvin Limugal from Daet. Teacher Jam from Makati. Nico Sereno from Cebu. God bless you po, Sir Michael from Australia. God bless po your your parents with good health, long, healthy, and satisfying life. God bless po kay Zia from Kuwait. Si Ash, Quezon Province, I'll be there in Quezon Province sa Sunday. General Nakar. Diyan tayo magpapamigay ng box of blessing po natin. Miss K, J, Ledge, Ars, hello po. It's me, Lenlen from Batangas, Jovelyn from San Miguel, Bulacan, from Japan. Hello po sa inyo, yung tatlong dot. God bless. Marami palang dat yun. Annalisa from Real Quezon, Kane from Cavite, Dreamer from South Korea, Lita from Venezuela, Naxisha from Antipolo. God bless you all. Lisa from Quezon City, Kalea from Venezuela, Gerald Montilla, OFW from Macau, April from Taiwan. I'll be there in Taiwan po this coming Feb 9 to 22. Pampanga, my queen. CDO si Kenneth, Edna Morales from Bulacan, Parker from Davao, hello po, Lalin from Bulacan, APC from Batangas, April, hello po. Miss K from Iloilo, Luxun from Oriental Mindoro, praise God. Thank you po, sino nagsan yan? God bless you po, God bless you. So Joe from Macau, Jeza from Lawag, praise God. Sige po, ang dami ulit. Let us all welcome our first-timers. Hi Mikey from Singapore, from Heart to Heart Community. We would like to warmly welcome you in our community po. Welcome sa Heart to Heart. Pwede po kayo mag-join ng group chat. Pwede po kayo mag-join ng FB community. Mag-message lamang po kayo. Welcome home mga kapatid. Safe space po ito sa atin. Grabe, ang dami mga first-timers. Kanina umaga, ang dami rin eh. So mag-join lang po kayo, message lang po kayo sa akin dito sa TikTok or sa Messenger. Follow nyo po ako sa IGFB. Mag-subscribe po kayo sa YT channel. Sa lahat po ng mga first-timers, punta po kayo sa YT, sa Red App. I-search nyo lang po Harold Nicolas Cruz para mabalikan nyo po yung mga previous devotions natin. An announcement before our closing prayer. Mga kapatid, bago po tayo umalis, tuloy-tuloy pa rin po ang pagsuporta natin. Ngayon po ay umabot na po ng 30,000 plus ang atin pong mission fund for Box of Blessing Operation. This coming Sunday na po yan sa General Nakar, Quezon Province. So we need more para po sa 400
na mga Aita community po doon, as in literal na bundok yung aakitin po namin this coming Sunday po. So, praise God po. Nawa po ay makasama po kayo. Nawa po ay talagang, alam niyo po yun, makatulong po ang bawat isa sa atin. If you have a heart to give, lahat po tayo pwedeng-pwede. Yung mga maliliit, pag pinagsama-sama, lalaki. If you have a heart to give, to support missions, feel free to join ito pong noble cause po na ginagawa po natin. Amen? So, praise God. Amen. So, message lang po kayo sa atin sa group chat. Message lang po kayo sa atin pong TikTok. I-re-repost ko na lang ulit doon sa GC natin kung saan po kayo magsesend. So, we have treasurer, si Miss Clarice Baldemore po. Sa kanya po tayo nagsesend ng atin pong financial support for all the missions that we are conducting po. And thank you so much for your trust. Salamat sa pagtitiwala. Salamat sa pagtulong, pagsuporta. Kung meron po tayong maitutulong, go, give it. Wala pong naghihirap sa pagbibigay. And I pray na i-bless po kayo ng Lord thousandfold in return. In Jesus' name. Opo, kasama kayong lahat. I-live natin yan. Sana may signal sa bundok. Sana may signal sa bundok. This coming Sunday na po iyon. This coming Sunday. Sige po, Ate Roselia from Israel. God bless you po. Salamat, salamat. Magpadala ang Lord ng mga bilyonaryo at milyonaryo sa live stream na ito. In Jesus' name. Para makasama natin sa mission at mas malawak na mission po natin. Amen. Excited, nakaka-excite naman. Salamat po. Isama niyo po ako sa prayers. At kasama na rin po doon sa isa-send natin. Siguro maglalaan tayo ng part of that para doon sa jail outreach ministry because I will be sharing po sa mga preso this coming January 27 or 28 ata, 27 or 28. After pag-uwi ko po ng General Nakar, may pagkakataon pa po tayo makapag-share sa mga preso dito po sa Santa Maria. So, pasama ulit sa prayer, pag-iingat ng Lord, provision ng Lord. Alam niyo, napakasaya ng puso ko kasi basta diba? Sobra. Itong mga ginagawa nating to, kakaiba. Tiga Bulacan po ako, Tiga Bulacan. Tapos, February 9 to 22, nasa Taiwan ako. February 23, nasa Dumaguete. February 24 to March 1, nasa Siquijor. Grabe, no? Pero yung trip ko doon sa Dumaguete at Siquijor ay leisure yun talaga. Talagang kasama yung mga college friends ko. But I will use that time to meet our heart-to-heart community sa Dumaguete at sa Siquijor po. So, yeah. God bless po. Salamat, salamat, salamat. Yun lang naman may announcements natin, no? Praise God, praise God. Nasa Dumaguete ka ba, Nico? Wow. Yan. Mga nasa Dumaguete, mag-join kayo ng group chat para updated kayo kung nasaan ako. Okay, so God bless lahat ng mga tiga Dumaguete. Nabubulol ako, na-excite ako eh. Yes po, meron. JC, search nyo lang JIL Tarlac or hanap kayo dyan ng mga lugar. I-search nyo lang JIL, ganyan. And see you po sa Dumaguete, see you sa Siquijor, see you sa Taiwan. Okay? So, yun lang naman. Oo nga, salamat. Pinapasayo nyo ang aking puso. So yan, pray na tayo. Then after that, will be our grounding session po. Palakpakan muna natin si Lord. Sa isang matagumpay na gabing pinagkaloob niya sa atin, tunay na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng tagumpay. Purihin po ang Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Walang sawang pagpupuri. Walang patid na pagsamba ang iniaalay po namin sa iyo, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng evening devotion po na ito. Thank you for your words that you have taught us, Lord, this evening. Thank you, Lord. Tunay po, Panginoon, na may mga pruweba, Panginoon, ng iyong pagsama, ng iyong mga katapatan, at yung mga bagay po na hinihintay po namin. Thank you, Lord. Salamat po. Truly that you are a God who never
forget, Panginoon, lahat ng mga pangako mo po sa amin. Hindi mo kailanman kinalimutan, hindi mo kailan mo, Panginoon, hindi binigay sa amin, Panginoon, ng lahat ng mga bagay na makakatulong po sa amin, especially in our spiritual life. Thank you, Lord, for you are always there. You never leave us. You never forsake us. Thank you, Lord, for all your promises. Thank you, Lord, for giving us that peace and joy every time na kailangan po namin. And thank you, Lord, for your love na hindi po magtatapos, unending, unfailing, and everlasting. I pray, dakilang Diyos, na patuloy mong ipaalala sa amin ng iyong mga pangako, na matuto kaming maghintay dahil balang araw ito po ay magiging joy namin. At alam ko na po, protektahan mo po ang lahat ng mga bagay na inordain mo sa amin. So thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. For you are faithful, God. For you are good. So, so good, Panginoon. At dinedeklara po namin kung ano ang pinasimulan mo ay tatapusin mo ng may katagumpayan at mapupuno po kami ng kagalakan. We will shout for joy, Lord. We will shout for joy. We will celebrate, Lord God, lahat ng kabutihan at katugunan ng amin pong mga panalangin. May you give us a good night rest tonight. May you restore the strength na nawala ngayong araw na ito. Samahan mo kami at bigyan mo kami ng kapayapaan hanggang matapos ang grounding session. We thank you, Lord, and we entrust everything unto you. We glorify you, and we give you the highest glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen.